Pansin nyo ba sa company nyo, yung mga OIC, yung mga roving, laging nandun, nag-aabang sa lobby pagdating ng director o pagdating ng administrator. Pagkatapos, pagdating nun, ihahatid nila sa taas, sasabayan nila, bubuhatin yung gamit. Alam nyo bang may binibigay sa kanila yung mga administrator na yan, yung director? Alam nyo bang binibigyan yan sila? So sabi nyo ito, yan ang pag-usapan natin. Kaya nga tinatawag, sinasabi nila, sip-sip ang OIC, sip-sip ang in charge kasi ang inaabangan lang, yung inihatid lang ay yung director lang or ang administrator lang yung hinahatid. Bit-bit pa yung bag, kinukuha yung bag. Tapos sinasabayan, naglalakad magkasabay papuntang opisina. So sabi nyo ito, yan ang pag-uusapan natin. So sinasabi nila, sip-sip daw yung OIC kapag ganyan yung ginagawa. Ina-assist at hinahatid sa office yung director o administrator sa kanyang pinapasokang kumpanya. Pero ito yung katotohanan dyan. Talagang yan ay ginagawa, hindi dahil sip-sip. Ginagawa yan dahil nagbibigay sila ng update. So kahit nasabihin na in-verbal, magbibigay sila ng update. So si roving or si OIC magbibigay ng update. Ma'am, magandang umaga po. Ganito po ang nangyari sa buong Magdamag. Peaceful po ang area or mayroon pong problema. Kung hospital man yan, ganito karami naging pasyente, ganito karami yung kung anong naging status ng buong Magdamag, syempre, siya yung administrator, siya yung director, kailangan alam niya yon. Alam niya kung gaano ba ka-peaceful yung buong Magdamag na duty. Tapos, nakakakuha, yes, totoo yan. Binibigyan din sila, yung mga ano na yan, yung mga naghahatid, binibigyan yan sila ng director at saka ng administrator. Binibigyan sila ng order, instructions. Minsan lang, hindi naman lagi. Instructions ang binibigay ha, hindi pagkain. So, wag niyong kaingitan yung mga OIC, yung mga ano na nakaabang doon sa director ng company. Doon sa iniisip kasi ng iba, sip-sip, kaya laging nakabuntot kay director sa pagdating. So, binibigyan yan sila minsan ng instructions. Halimbawa, sasabihin na, mayroong paparating na VIP. Pupunta dito si ganito, mag-reserve kayo ng parking. So, isa yan na binibigay na instructions or sasabihin na, kulang yung camera natin sa area na to, maaari bang i-request sa ano na ganito yung gawin or basta nagbibigay sila ng mga instructions na mai-forward mo doon sa tropa, sa mga taong naka-duty sa atin, sa buong duty na yon. So halimbawa, yung ganyan nga, sasabihin na mag-reserve ka ng 3 parking kasi mayroong VIP na paparating. Then i-relay mo naman na sa tao. Tapos yun nga, yung pagbibigay mo naman ng report, mas maganda na una ka na makapagbigay, makapagpasa ng report kahit sabihin na verbal lang. Sasabihin mo, halimbawa, si roving guard, before mag-out si roving guard na panggabi, nag-report sa'yo, sir, na huli ko sa maintenance, yung mga taga-maintenance nagiinuman kagabi, ginagawa ko pa yung report. So, hindi naman yan na yung report ni roving, yan ang ipapasa mo sa director. So, ang report ni roving, dadaan muna sa'yo, kay OIC, tapos, gagawa ng report si OIC based sa report ni roving, yun ang ipapasa sa director. Pero, so, kung wala ka pang nagagawang report, mas maganda na una ka nang nakapag-report, kahit sabihin na verbal lang. Sabihin mo, ma'am, mayroon pong nahuling nagiinuman kagabi sa ganitong ganitong area, tapos kung sino-sino sila. So, sa ngayon, ginagawa ko pa po yung report. At least may report ka na, may paunang info ka na doon sa director or administrator. Kasi, paano kung ang unang makapagsabi ay yung mga nagiinuman, una silang mag-report, ma'am, nag-inuman po kami kagabi kasi binigyan kami ng alak at saka pulutan ni roving guard. O di ba? Mag-iiba yung kwento. So, ayan, ganun lang. Mayroon pong binibigay yung administrator at director kaya masigasig yung mga OIC na yan na i-assist sila every time na dadating sila or parating sila sa duty yung mga director na yan.